Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 211 ang drama ng mga asong nagkakagat-kagat. Now the truth is out. Narinig ba ng lahat? Ngumisi si Ricardo at nagtanong, inilibot ang paningin sa buong silid. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Ricardo na may nakakatakot na ekspresyon. Nang makita si Dale at ang kanyang apprentice sa ganoong sakit ay lihim silang umiling. Itinuring ba itong torture para kumuha ng pag-amin sa harap ni Lionel at sa opisina ng pagdidisiplina? Masyadong mayabang si Ricardo. Kumunot ang noo ni Romeo habang tinuturo si Ricardo at sinabing, Mr. Burke, hindi kami makapaniwala sa mga sinasabi ni Dale at ng kanyang apprentice. Ito ay malinaw na torture na kumuha ng confession mula kay Ricardo. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Saglit na kumurap ang mukha ni Lionel ngunit pagkatapos ay malamig siyang tumawa, wala akong nakitang pagpapahirap sa kanila ni Mr. Willis. Hindi man lang niya ginalaw. Gaya ng sinabi mo kanina, kailangan ng ebidensya ang lahat. Ikaw, ako, nauutol na sabi ni Romeo. Galit na galit din sina Elisa at Harlow ngunit wala silang masabi. Oo, walang nakita sa ginawa ni Ricardo kay Dale at sa kanyang apprentice. Bagamat halatang may nangyari, walang ebidensya na nangyari ito. Ang mga pamamaraan ni Ricardo ay sadyang nakakatakot. Siya ay hindi maisip na parang multo o demonyo. Sa puntong ito, ngumiti ng masama si Ricardo habang nakatingin sa pamilya ni Romeo, wala ka na bang sasabihin? Hindi ko alam kung bakit ganoon si Dale at ang kanyang apprentice since hindi ko naman sila ginalaw. Ngayon, pero nahawakan ko kayo. Biglang kinilig ang pamilya ni Romeo nang maramdaman ang nakakatakot na lamig sa kanilang mga gulugod. Ang sumunod na segundo ay namutla si Harlow sa takot, Ricardo ano? Ano ang gagawin mo? Wala itong kinalaman sa akin. Ang aking ama at ina ay may ideya na saktan ang aking lola hindi ako. Sa katunayan ay tinutulan ko ito. Ikaw, huwag kang magulo. Nang matapos siyang magsalita ay nanlaki ang mga mata nina Romeo at Elisa sa hindi makapaniwala dahil hindi nila akalain na ibebenta sila ng kanilang anak para malinis lang ang kanyang pangalan. The next second, Romeo turned bit red pointing at Elisa saying, "This wasn't my idea. It was your encouragement." Galit na galit si Elisa sabay turo sa kanya na sumisigaw, "Walang pusong bastard ka. Gusto mong maging padre de pamilya kaya kahit na sa akin nanggaling ang ideyang ito pumayag ka pa rin ng walang pag-aalinlangan. Wala kang karapatang sisihin ang lahat sa akin." Ang eksenang ito ay natulala sa lahat. Hindi nila inaasahan na ang mga miyembro ng pamilya ni Romeo ay magsisimulang mag-atake sa isa't isa na parang mabangis na hayop. Ang pamilya Lowe ay nagkakagulo, na puno ng mga tandang at pangungutya. Romeo, ang walang awa mo. Lahat para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Napakamalisyoso mo. Nanay namin yan. Gusto mo talagang ikaw ang pumatay sa kanya. Nagpahayag ng galit si Owen at ang iba pa, na nakatingin sa pamilya ni Romeo nang may gulat at galit. Romeo, ikaw. Hayop ka. Nagmura si Emmanuel. Sina Cara, Miranda at Mason ay nagsusuot ng mapanukso at maliit na ekspresyon. Ang sarap palabas ng asong nangangagat ng aso. Ngumisi si Cara. Nakaupo roon si Victoria, pinagmamasdan ng pamilya ng kanyang anak na si Romeo, nanginginig sa galit. Sa kanyang puso, nakaramdam ng kalungkutan. Ang katotohanan ay nahayag na ngayon. Pamilya pala ni Romeo ang gustong dalhin siya sa kamatayan. Nobela. Arrest them. Alisin sila. Sa sandaling ito, malamig na utos ni Lionel. Nang mapanood ang komedya ng tao, napabuntong hininga siya. Hindi nagdalawang isip si Malcolm at ang mga opisyal ng pagpapatupad, na nagpadala ng pinusesan ng pamilya ni Romeo, si Dale at ang kanyang apprentice, at ang nagbigay ng maling testimonya, at inalis sila. Mr. Burke, salamat. Sa sandaling ito, lumapit si Ricardo, iniabot ang kanyang kamay kay Lionel. Nakipagkamay si Lionel kay Ricardo at saka ito itinuro. Ikaw, binata, hindi ka rin mabuting tao. Makikita ng mga matalas na tagamasid na si Dale at ang kanyang apprentice ay tiyak na pinakialaman ni Ricardo. Masyadong mayabang ang lalaking ito,
matapang na nagtatanong sa kanila sa harap ni Lionel. I owe a favor. If ever kailangan mo ng tulong ko in the future, magtanong ka lang. Medyo awkward na sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, napangiti si Lionel. Sinabi mo yan. Noong gabing iyon, pasado 9:30 ng gabi, sa silid ni Victoria, naruroon sina Emmanuel, ang kanyang asawa, sina Ricardo, Miranda, at Mason. Si Victoria, nakaupo roon, ay hindi namamali na kinuha ang tsaa para uminom ng tubig. Gayunpaman, ipinasok ito ni Ricardo, at sinabing, Mrs. Lowe, mas mabuting huwag na lang gamitin itong teacup. Tumingin sa kanya si Victoria, saka nag-react. Sa susunod na sandali, malamig siyang sumangot at binasag ang tasa ng tsaa sa lupa. Ricardo chuckled and said, Mrs. Lowe, the truth is revealed now. Kung ayaw mong mamatay at gusto mong iligtas kita, I should set some conditions, right? Nagdilim ang mukha ni Victoria, at sinabi niyang, sige, ano ang gusto mo? Nilingon ni Ricardo si Emmanuel at sinabing, Tay, handa na ba ang lahat? Bakas sa mukha ni Emmanuel ang guilt, parang may nagawa siyang mali. Matapos tumango, inabot niya ang kanilang stock transfer agreement kay Ricardo. Kinuha sila ni Ricardo at tiningnan sila, kumikislap ang mga mata nito sa kawalan ng paniwala at pagtataka. Sinadya niya ang pagkakataong ito para hikayatin si Victoria na ilipat ang lahat ng bahagi ng industriya ng pamilya Lowe kay Emmanuel. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kontrol si Emmanuel sa kapalaran ng lahat ng industriya ng pamilya Lowe at maging kanilang de facto na pinuno. Gayunpaman, ang kanyang biyenan ay talagang malambot ang puso o anak. Hindi niya sinamantala ang sitwasyon. Ang mga kasunduang ito ay sinadya lamang upang mabawi ang kanilang sariling mga bahagi sa bawat industriya na orihinal na pagmamay-ari niya at ni Kara. Walang magawang umiling si Ricardo, hindi rin nagsasalita tungkol dito. Ang kanyang biyenan ay mabait sa kanyang ina at walang masama doon. Mrs. Lowe, simple lang ang mga kondisyon ko, pipirmahan mo ang mga share transfer agreement na ito at ipinapangako kung mabubuhay ka. Sabi ni Ricardo habang inaabot ang mga dokumento. Malamig na tumikim si Victoria at tumingin kay Emmanuel na may madilim na ekspresyon, good. My sons either want me dead or want me ruined. Ha ha ha. Ganito ba ang ginagawa mong pang-blackmail sa akin? Nang marinig ito, agad na nagpakita ng pagsisisi si Emmanuel, Mom. I didn't mean it like that. I just wanted back into the family. These shares belong originally to me and Kara. I just wanted. Ano lang. Lumabas ka. Makakaalis na kayong lahat. Hindi ako pipirma sa mga kasunduang ito. Malamig na sabi ni Victoria habang pinupunit ang mga dokumentong ito sa harap mismo nina Emmanuel at Ricardo bago ito itinaboy ng walang pag-aalinlangan o pagkilala. Kabanata 212 nagsusunog ng mga tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Dahil sa reaksyon ni Victoria, natulala ang pamilya nina Ricardo at Miranda. Ma, anong ibig mong sabihin? Paano mo kami natatalikuran ng ganoon kabilis? Anong ibig mong sabihin na bina-blackmail ka namin? Gusto lang naming bumalik sa pamilya at bawiin ang pag-aari namin. Kung hindi dahil kay Ricardo, pinatay ka na ng pamilya ni Romeo. Ngayon ang hinihingi lang namin ay ang munting kahilingan na ito, tapos tinatalikuran mo pa kami. Galit na tanong ni Kara. Dahil pinalayas sila sa pamilya Lowe, nawalan din ng posisyon sina Kara at Emmanuel sa kumpanya. Wala silang magawa sa bahay habang walang ginagawa. Nobela. Nais nilang mabawi ang kanilang mga bahagi at ibalik ang kanilang mga orihinal na posisyon hindi lamang para sa pera kundi dahil may gusto silang gawin. Hindi kapos sa pera sina Emmanuel at Kara, ngunit bata pa sila sa puso. Ang pagiging idol ay nagpabaliw sa kanila. What belongs to you? What does that even mean? Get lost. You are no longer part of the Lowes. You don't have a single share in any industry owned by the Lowe family. Huwag mong kakalimutan na may pharmaceutical company ka rin. Nanunuya si Victoria. Nagalit ang pamilya ni Miranda nang marinig ito. Lola, sobra na yan. Napakagatlabi si Miranda na nakaramdam ng galit para sa kapakanan ng kanyang mga magulang.
Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. May banta ang tono nito, Mrs. Lowe, huwag mong kakalimutan na kung hindi kita ginagamot, at most 3 days are left before it's too late. Gusto mo ba talaga ng kamatayan? Gayunpaman, tumawa si Victoria na may kaunting panunuya sa kanyang mga mata, anak, akala mo ba ikaw lang ang makakagamot sa akin? Ngayon lang malinaw na sinabi sa akin ni Dale basta't may mahahanap akong bihasa sa acupuncture point, pagkatapos ay kumain ng ilang pampalusog na recipe ng pagkain. Kayang ibalik ang aking pisikal na paggana kaya umalis ka na. Narinig ito ni Ricardo. Biglang lumungkot ang mukha niya. Hindi niya napigil ang mapang-agat ang ngipin sa galit. Oo, kailangan lang ni Victoria ng isang acupuncturist na alam kung gaano kalinaw ang kanyang mga meridian pagkatapos ay maaari niyang lagyang muli ang kanyang sarili ng mahusay na nutrisyon. Ang kanyang katawan ay walang anumang malalaking problema. Sinabotahe lang siya ng mga pamilya ni Dale at Romeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinunyag ni Dale ang lahat sa ilalim ng hindi matiis na sakit na malinaw na naalala ni Victoria ngayon. Pakiramdam niya ay hindi na kailangan pang umasa kay Ricardo kaya dirdiretso siyang tumalikod sa kanya. Mrs. Lowe, you really know how burn bridges behind yourself, malamig na sabi ni Ricardo. Namula rin sa galit sina Cara, Miranda at Mason. Maging ang mukha ni Emmanuel ay naging pangit, na nagpapalamig na naman sa kanyang puso. Anak, naglalaro ka ng apoy. Masyado ka pang berde. Ano ba? May magagawa ka ba sa akin? Gusto mo bang pahirapan ako tulad ng ginawa sa akin ni Dale? Tara na, kaya ko na. Sarcastic na sambit ni Victoria. Huminga ng malalim si Ricardo at sinabing, lola ka ng asawa ko at nanay ng biyenan ko. Paano kita pahirapan? Pero naniniwala ako na balang araw, darating ka para humingi ng tulong sa akin. Abangan natin. Pagtingin sa mukha ni Victoria, gustong-gusto na siyang sipain ni Ricardo gamit ang sole ng sapatos. Pero hindi niya magawa. Gayunpaman, maghihiganti siya sa madaling panahon. Pagkalabas ng Lowe's Mansion, galit na nagmura si Cara sa loob ng sasakyan kasama si Emmanuel na naabutan sa galit. Ma, huwag kang magagalit. Sinubukan siyang aliwin ni Miranda ng mapait na ngiti. Paano ako hindi magagalit? Hindi mo ba nakita ang dalawang mukha niyang ugali sa atin? Kung hindi lang si Ricardo ang naglantad ng sekreto ng pamilya nila, pinatay na siya. Niligtas ni Ricardo ang buhay niya pero napaka-ungrateful niya. Ang matandang hag na ito ay gusto ko siyang sampelan. Galit na galit si Cara. Cara, what are you saying? That is your mother-in-law. Napakunot ang noo ni Emmanuel nang marinig niyang magsalita ng ganoon ang asawa. She may be your mom but she isn't mine. Hindi ko nakilala itong biyenan ko. She makes me so mad. Si Cara ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita habang si Emmanuel ay bumalik sa kanyang upuan na nagpapakita ng kanyang takot na lalo pang magalit ang kanyang asawa. Siya ay pangunahing nagkasala sa kanyang sarili at hindi alam kung paano pa niya maipagtatanggol si Victoria pagkatapos ng kanyang ginawa sa pagkakataong ito. Ito ay tunay na kasuklam-suklam na pag-uugali mula sa isang taong dapat na higit na nakakaalam kung gaano kahalaga ang pamilya. Ma, huminahon ka, sinubukan din ni Mason na aliwin silang dalawa habang iiling-iling na hindi makapaniwala sa sitwasyong kinalalagyan nila. Nauna sa kanila si Ricardo na tahimik na nakikinig hanggang sa tuluyang nagsalita, kasalanan ko ito. Hindi ko akalain na magiging ganoon kababa si Mrs. Lowe. Sa susunod kung magkakaroon tayo ng isa pang pagkakataon. Nangangako ako na sisiguraduhin natin na magtatapos ang lahat sa iba't ibang paraan. Habang nagsasalita siya, may nagyayelong gilid na gumagapang sa boses ni Ricardo na parabang nangangahas ang sinumang tumawid sa kanya o nagbabanta sa mga malalapit sa kanya, hindi sila mabubuhay ng matagal nang nagsisisi sa kanilang mga ginawa. Kung alam lang niya ng mas maaga kung gaano kalupit si Victoria, siguro hindi niya hahayaang ihayag ni Dale ang kanilang mga plano bago pa sila maging handa. Ngayon ang magagawa na lang nila ay maghintay ng isa pang pagkakataon kung saan sisiguraduhin nilang matatapos ang lahat ng walang anumang maluwag na dulo na naiwan maliban na lang kung si Victoria ang gusto ng kamatayan.
Gayunpaman, sa huli, hindi naisip ni Ricardo na gagawin ni Victoria ng mga maling taktika na naging dahilan upang hindi siya handa sa susunod na mangyayari. Sige. Gawin natin. Sa susunod, durugan natin ang matandang babae sa ilalim ng ating mga paa. Galit na galit ako. Kinagat ni Kara ang kanyang mga ngipin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Emmanuel, ibinuka ang kanyang bibig para magsalita ngunit nagpipigil. Matapos makipaghiwalay sa kanyang mga in-laws at Mason, si Ricardo ay nakatanggap ng tawag habang hinahatid si Miranda pauwi. Si Allison ang tumatawag. Sumulyap sa Diyos ang CEO sa tabi niya, nag-alinlangan sandali si Ricardo bago sumagot. Allison, may kailangan ka ba? Nakangiting tanong ni Ricardo, sinusubukang maging natural hanggat maaari. Kung wala namang masama, hindi ba pwedeng tawagan na lang kita? Pang-aasar ni Allison. Hindi. Awkward na tumawa si Ricardo. Tumawa si Allison at saka nagsalita ng may pananabik at pasasalamat sa boses. Ricardo, today I took my mom for an examination. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng doktor sa nanay ko? Habang nagsasalita siya, ginaya ni Allison ang tono ng boses ng doktor na may kaunting pagkain at pagkain. Sinabi ko sa nanay mo na wala siyang problema sa puso at tinanong niya kung bakit siya gumastos ng maraming pera sa isang buong check-up. Mayroon ba siyang masyadong maraming pera upang masunog? Hihihi. Pagkasabi ng mga katagang iyon, humagalpak ng tawa si Allison na puno ng saya na hindi maipaliwanag sa mga salita. Ito ay tulad ng isang malaking pasanin na nagpapabigat sa kanyang pamilya ay sa wakas ay nawala sa manipis na hangin. Bagamat sinabi ni Ricardo na pinagaling niya si Kelly noong nakaraang pagkakataon, nanatiling nag-aalinlangan ang lahat hanggang sa lumabas ang lahat ng resulta ng kanyang mga pagsusulit ngayon. Nang makita nilang maayos na ang lahat, tuwang-tuwa sila. Hindi talaga nagsisinungaling si Ricardo sa kanila. Ricardo, salamat. Alam kong parang namumutla kapag sinasabi ko ito pero hindi ko talaga alam kung gaano ako nagpapasalamat. Kung hindi ka lang kasal, I would offer myself up. Kanina lang ako tumawag dahil sa magandang balitang ito. Bye-bye. Remember, keep in touch. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ibinaba ni Allison ang tawag ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Ricardo na tumugon o mag-react. Sa sandaling ito, nakatayo sa labas ng pinto ng ospital, ang kanyang mukha ay namula pagkatapos bigkasan ang mga katagang iyon na, offer myself up. Pakiramdam niya ay tumalon siya na parang excited na kuneho bago mabilis na ibinaba ang telepono. Kabanata 213 ang mabuting intensyon ni Kaylan. Napatingin si Ricardo sa kakababa lang ng telepono na nakaramdam ng pagkadismaya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang matalim na tingin na nagmumula sa kanyang tabi. Sino yun? Mahal. Ang mukha ni Miranda ay pinalamutian ng isang mapang-akit ng ngiti, ngunit hindi ito mapalagay kay Ricardo. Kaibigan lang. Kinakabahang sagot ni Ricardo. Kaibigan. Girlfriend. Nakangiting tanong ni Miranda habang nakahawak sa earlobe ni Ricardo. Oo. Hindi. Babae lang ang kaibigan. Ordinaryong babae lang. Nauutol na paliwanag ni Ricardo. Talaga. Ordinaryong kaibigan lang. Pinaikit ni Miranda ang maganda niyang mga mata at mapanuksong tanong. Oo, isang matandang kaklase lang. Mabilis na paliwanag ni Ricardo. Ngumuso si Miranda, old classmate or old lover? What are you talking about? Kung siya ang dati kong manliligaw, maglalakas loob ba akong sagutin ang telepono sa harap mo? Sabi ni Ricardo habang pawis na pawis sa noo. Hearing this response, Miranda glared at him, then how do I know for sure? Siguro wala kang pakialam sa akin kaya hindi ka natatakot na malaman ko. Ricardo felt wronged and said, honey. How could you say that I don't care about you? Can't you feel it yourself? If you say things like this then my heart will be too cold. Ang pinakawala ng Diyos ang CEO, ngunit hindi mapigilan ng kanyang mga labi na bahagyang pumulupot. Sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng mga sandaling ginawa niya para sa kanya noon. Well then from now on, contact less with other women. Naririnig mo ba ako?
Utos ni Miranda sa nangingibabaw na tono na may halong kay-abangan at lakas. Yes ma'am. Sa kaginhawaan sa kanyang boses, mabilis na pumayag si Ricardo na sumunod sa kanyang mga utos. Kinaumagahan, maagang umaga ay natanggap ni Ricardo ang tawag ni Kaylan. Isang buwan na pala ang nakalipas mula nang una niyang gamutin ang sakit ni Kaylan. Muntik nang makalimutan ni Ricardo. Dahil sa hindi kasiya siyang pagkikita nila ng Ward family kanina, inimbitahan ni Ricardo si Kaylan sa Emerald Green Estates matapos ihatid noon sina Nora at Mirana doon. Alas 10 ng umaga, tinignan ni Kaylan ang sarili sa salamin, puno ng excitement ang buong katawan. Napaluha din si Riva sa tuwa habang buong pasasalamat na binabantayan siya. Sa sandaling hindi nakikilala, si Kaylan ay lumitaw na mga dekada na mas bata kaysa dati, ang kanyang mga tampok sa mukha ay ganap na nakahanay. Paulit-ulit na pinasalamatan ni Kaylan at Riva si Lanclan sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Inilabas ni Kaylan ang isang card at pilit itong inilagay sa kamay ni Ricardo. Ricardo, don't think this is tacky. I really don't know how to thank you. There's $10 million in here, you have to take it. Ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay. Kaylan, you're being too polite. We're just helping each other out, hindi mo ba ipinakilala ang asawa ko sa maraming malalaking ahente noon? I can't accept this money. Bagamat gaamon din si Ricardo sa pera, alam niya kung kailan ito kukunin at kailan hindi. Matapos ipilit ni Kaylan ng ilang beses, mapait na ngumiti si Ricardo at sinabing, Kaylan, paano ito? Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, kung may marinig kang anumang balita tungkol sa mga dekalidad na materyales na panggamot sa hinaharap, tandaan mong ipaalam sa akin. Ngayon, apurahang nais ni Ricardo na pagbutihin ang kanyang lakas. Nauuhaw siya sa lahat ng uri ng kayamanan. Oh, no problem with that. I can help you inquire, agad na pagsang-ayon ni Kaylan. Sa oras na ito, tila biglang naalala ni Riva ang isang bagay at tinanong si Ricardo, nga pala, Ricardo, naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na ang aking kapatid ay nasugatan bilang isang bata na nagdulot sa kanya ng ilang mga depekto ngayon? Sinabi mo noon na pwede siyang lumapit para makita natin siya. May bisa pa ba ang mga salitang iyon? Tumango si Ricardo, syempre sila. Riva exchanged glances with Kaylan and said, then let me contact him these days para makapunta siya. Sigurado. Nakangiting sagot ni Ricardo. Pagkaalis ng Emerald Green Estates. Nag-aalangan pa sina Riva at Kaylan sa loob ng sasakyan. Lolo. Ang pagtawag kay isa ay hindi magdudulot ng anumang problema, hindi ba? Hindi siguradong tanong ni Riva. Nobela. Sa mga araw na ito na ginugol nila sa Edoland, natural nilang nalaman ang ilang bagay tungkol sa nangyari doon. Nope. That little rascal is a listens best when I talk. With me mediating between them plus if Ricardo cures him then their previous conflict will definitely ease up. Si Ricardo naman. Parang hindi rin siya madaling magtanim ng sama ng loob. Umiling si Kaylan habang nagsasalita. Dahan-daang tumango si Riva, sige. Tatawagan ko si isa. Pero huwag mong ipahalata pa na kasali si Ricardo hanggat hindi tayo nagkikita ng harapan, babala ni Kaylan. Naiintindihan ko, mahinang sagot ni Riva habang nakakaramdam ng emosyon sa loob tunay na may mabuting hangarin si Lolo. Alam ni Kaylan na sukdulan ang pagkatao ni isa dahil sa kanyang pisikal na depekto. Kung tuwirang namagitan siya sa hidwaan sa pagitan nina Isa at Ricardo, natatakot na hindi ito tanggapin ni Isa, at maaaring magkaroon ng mas malakas na pagtutol. Kaya naman, ninais ni Kaylan na samantalahin ang pagkakataong ito na hayaan munang gamutin ni Ricardo ang depekto ni Isa bago mapawi ang hidwaan sa pagitan nila. Naisip ni Kaylan na hindi nararapat na hayaan ang kanyang apo na maging kaaway ni Ricardo para sa isang dalaga ng pamilya Lowe. Samantala sa kabila, isang binata na may malungkot na mukha at medyo maputlang kutis ang lumutang sa tuwa matapos sagutin ang telepono. Nasa Edoland sina Lolo at Riva, nakahanap sila ng walang kapantay na Divine Doctor para sa akin. May 70% chance na mapagaling niya ang depekto ko. Nakaramdam ng pag-asa si Isa sa loob.
Sa loob ng maraming taon, ang kanyang depekto ay palaging itinuturing na sakit sa kanyang puso. Pangarap niyang maging tunay na lalaki muli. Sa pagkakataong ito dahil si Kaylan ang nakipag-ugnayan sa banal na doktor, kailangan niyang subukan ito kahit na ano. Naunawaan niya ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Kung wala siyang tiwala ay hindi siya magsasabi ng padalos-dalos. Maging si Kaylan ay nagsabing mayroong 70% na pagkakataon. At sa pagkakataong ito ay may malaking pag-asa para sa kanyang sarili. Nasa sabik si isa sa pag-iisip ng ganito. Tumawag siya sa telepono at hindi nagtagal, pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Young Master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isa pang pinagkakatiwalaan ni isa pati na rin ang isang maagang yugto ng Transmutation Force expert. Anthony. Humanda ka kaagad. Pupunta ako sa Edoland. Inutusan siya ni isa na gawin iyon. Nang marinig ang pangungusap na ito, lumubog ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Young Master, personal ka bang pupunta? Ibinibigay mo ba kay Miss Lowe ang iyong huling ultimatum? Sandaling natigilan si isa habang nagpapakita ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Umiling siya, no. I am going to get treated. But now that you mention it, I haven't thought about doing something yet. This time we're both heading to Edoland together, Kill Ricardo. Kapag gumaling na talaga ang sakit ko, sisiguraduhin kong mauuna si Miranda sa mga kamay ko. Kabanata 214 Hindi ka kwalipikadong iyuko ako. Alam ni isa na ang kanyang lolo ay isang taong nagsasalita ng may pananalig. Kung sinabi niya ang isang bagay ay 70% tiyak, kung gayon ito ay karaniwang isang tiyak na bagay. Pagkatapos ng mga taon ng paghihirap mula sa mga pinsala, sa wakas ay nakakita si isa ng pag-asa para sa paggaling. Hindi na siya makapaghintay pa. Siya ay orihinal na binalak na hintayin si Kayden na magdulot ng ilang gulo sa pagitan ni Miranda at Ricardo, at marahil ay paalisin si Ricardo mismo. Ngunit ngayon ay wala na siyang pasensya at gusto na lang niyang dumiretso sa Edoland at patayin si Ricardo bago ihiga si Miranda sa kama. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mapait na tawa ang pinakawala ni Anthony Patel. Mr. Austin, nabalitaan ko na maaaring pabagsakin ni Ricardo ang mga eksperto sa Dark Force sa ilang segundo. Baka maging master na siya ng Transmutation Force. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko. Ito. Nanlamig ang mga mata ni isa sa sinabi ni Anthony. What do you mean? Are you scared? Umiling si Anthony, mamamatay ako para kay Young Master ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kung mabaigo ako, may panganib na ilagay ka sa panganib. Siguro dapat nating hintayin na bumalik ang kapatid kong si Giovanni. Oh, tumaas ang isang kilay ni isa, babalik ang kapatid mo. Oo, tumango si Anthony. Sa loob ng 2 o 3 araw ay babalik si Giovanni mula sa Havertown Mountains kung saan siya ay nag-aaral sa ilalim ng Master Osvaldo, sa loob ng maraming taon. Ang kanyang lakas ay umabot na sa half-step Grandmaster level. Sa kanya sa tabi namin wala nang dapat ipag-alala. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Ricardo. Mabuti. Ngumiti ng masama si isa, kung gayon, maghintay tayo ng 2 o 3 araw pa. Kinabukasan sa Emerald Green Estates Villa A01. Maagang tinawagan ni Ricardo si Emerson ngunit hindi lang para kunin ang nourishing essence pill. Hello Emerson. Magalang nabati ni Nora habang naglalakad palabas kasama si Ricardo. Hello Miss Nora. Awkward na ngumiti si Emerson. Bilang isa sa mga nasasakupan ni Ricardo, ang pagharap sa pagbati ni Nora ay hindi mapakali. Maaaring kailanganin kong umalis sa Edoland ng ilang araw kaya pakiusap, alagaan mo si Nora sa panahong iyon, bili ni Ricardo matapos ipaliwanag ang mga bagay-bagay kagabi kay Miranda tungkol sa pagpapadala ng kanyang nakababatang bayaw sa loob ng ilang araw bilang proteksyon habang din sinusundo ang CEO Goddess. Dapat mong tiyakin ang kaligtasan ng aking anak. Huwag kang mag-alala Mr. Willis. Kahit na ang buhay ko ay kabayaran nito, hindi ko hahayaang mapahamak si Miss Nora. Seryosong sagot ni Emerson. Ricardo chuckled, there's no need to be so dramatic. I'll be back in a few days. Yumuko siya at tinapik ang ulo ng anak na si Nora.
Nora, makinig ka kina Emerson at Lina habang wala ako. Oh, Daddy, bumalik ka kaagad. Mami-miss kita, naaawang tumango ang batang babae. Nakaramdam ng kirot sa puso si Ricardo at nagsisi na sumang-ayon kay Edward noong araw na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Ricardo sa Emerald Green Estates. Isang sasakyang militar ang naghihintay sa kanya sa labas, at si Ralphie ay bumaba sa kotse para buksan siya ng pinto nang makita niya si Ricardo na papalabas. Mr. Willis, pakiusap. Makalipas ang 2 minuto, dumating si Ricardo sa Edoland Military District sakay ng kotse. Matapos magmaneho sa isang bukas na lugar ng ilang oras, inihinto ni Ralphie ang sasakyan. Nakatayo roon si Edward kasama ang 2 grupo ng mga sundalo na nakasuot ng unipormeng pang-combat. Sa tabi niya ang isang grupo ay binubuo ng mga gwardya ni Edward mula sa distrito ng militar habang nakilala ni Ricardo sina Stephen, Blake at Orion kasama nila na kilalang-kilalang mga playboy ngunit ngayon ay nakatayo ng tuwid na parang sila ay maayos. Si Nanay. Ang isa pang grupo ay may mas malakas na aura kaysa sa mga mula sa panig ni Edward. Ang ilan ay nagsimula sa Transmutation Force o mga eksperto sa Dark Force habang ang iba ay mas mataas sa Bright Force. Ang mga sundalong ito ay hindi lamang nagtataglay ng kakilakilabot na lakas kundi pati na rin ng mga malalakas na katangiang militar na naging dahilan upang sila ay maging isang kamangha-manghang puwersang panlaban. Mula sa kanilang mga takip sa balikat, makikita na sila ay kabilang sa Ayalonyo Military District sa halip na nasa ilalim ng utos ni Edward. Naningkit ang mga mata ni Ricardo habang naglalakad papunta kay Edward na sumalubong sa kanya sabay tango. Mr. Willis, nandito ka na. Hayaan mong ipakilala kita kay Simeon Smith mula sa Dragon Sword Special Operations Brigade sa ilalim ng Ayalonyo Military District. Captain Smith. Lumingon si Edward sa isang matangkad na opisyal sa tabi niya. Captain Smith, this is Mr. Lachlan Willis, my specially invited aide. Sana ay masayang magtulungan tayo sa pagkakataong ito at may hatid si Connor ng ligtas sa Ayalonyo. Hello Captain Smith. Nice meeting you, nakangiting sabi ni Ricardo habang iniaabot ang kamay kay Simeon. Gayunpaman, si Simeon ay nakatingin kay Ricardo na may masamang ekspresyon at walang balak makipagkamay sa kanya. Hey, sorry, hindi namin ugali ang magkamay. Saludo kaming lahat. Pero hindi ka qualified para batiin kita. Ngumisi si Simeon. Nobela. Nang matapos siyang magsalita ay biglang humagalpak ng tawa. Ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade sa ilalim ng utos ni Simeon ay isa-isang tumingin kay Ricardo na may pangungutya at panghahamak sa kanilang mga mata. Kumunat ang noo ni Ricardo at tumingin kay Edward. Edward, anong ibig sabihin nito? Kung hindi na kailangan, pwede na akong bumalik. Mukhang nahihiya si Edward. Mr. Willis, huwag kang magalit. Nagbibiro lang si Captain Smith sa iyo. Sa pagsama mo sa amin sa escort mission na ito, masisiguro naming magiging maayos ang lahat. Hindi ka dapat umalis. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Ricardo. Ngunit hindi nasiyahan si Simeon at ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade. Umalangaw-ngaw ang mapanuksong tawa sa kanilang paligid. Edward, anong ibig mong sabihin dyan? Mababa mo ba ang tingin mo sa Dragon Sword Brigade o masyado kang mahilig sa malambing na lalaking ito? Sa pag-escort natin sa kanya doon, sa tingin ko hindi na natin kailangan ng external aid na tulad niya. Tinuro ni Simeon si Ricardo at malungkot na sinabi. Habang si Ricardo ay lumampas sa mga limitasyon ng normal na antas ng buhay ng tao, ang kanyang balat ay hindi kapani-pani walang matigas ngunit ang kanyang hitsura ay mukhang makinis at maseselan. Captain Smith, I'm not looking down on your team, it's just for safety reasons. Mr. Willis is an expert among experts. Seryosong wika ni Edward. Isang eksperto sa mga eksperto. Gaano siya kagaling? Napangisi si Simeon nang marinig ang mga sinabi ni Edward, at pagkatapos ay mapanuksong itinaas ang baba niya kay Ricardo. Anak, gusto mong mag-spar? Napangiti si Ricardo nang makitang umiling ito. I think hindi na kailangan yun, di ba? I'm afraid I'll break you if I hit too hard. Nang marinig ito ni Simeon ay agad na nagbago ang kanyang mukha,
at galit na pinandilatan niya si Ricardo. Anong sabi mo, bata? Break me. Gusto kong makita kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan. Ang iba pang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade ay lubhang hindi nasisiyahan matapos marinig ang sinabi ni Ricardo. Captain, suntukin mo siya. Lay him flat. Ipaalam sa lalaking ito kung sino ang amo. Bugbugin mo siya hanggang sa tawagin niya si Daddy, haha. Ang makapangyarihang mga sundalong ito ay talagang hindi madaling harapin. Karaniwan silang lahat ay manggugulo. Ngayon ay nagkagulo na naman sila. Kabanata 215 Magtatago ka lang. Diretso na sinugod ni Simeon si Ricardo, na sinuntok sa mukha nito na may malakas na sipol. Si Simeon ay nasa tuktok ng kanyang antas ng Dark Force at nasa bingit ng paglusob sa kaharian ng Transmutation Force. Napagmasdan noon ni Ricardo na ang pinakamalakas na miyembro ng Dragon Sword Brigade ay hindi siya, kundi isang napakagandang babaeng kasama sa koponan. Pagharap sa suntok na ibinato ni Simeon, agad na iniling ni Ricardo ang kanyang ulo, umiwas dito. Captain, go for it. Turuan mo siya ng leksyon. Ipaalam sa kanya ang lakas ng ating Dragon Sword Brigade. A top-notch master. I think mas master siya sa pagpapakitang tao, haha. Ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade ay gumagawa ng kaguluhan, nagsisigawan at nanunuya. Ricardo, go for it. Masyadong mayabang ang mga to. Ricardo, ipakita mo sa kanila. Sa kabilang panig, si Stephen at ang iba pa ay nagyaya para kay Ricardo, na sumusuporta sa kanilang foreign aid. Ang Dragon Sword Brigade, na dumating mula sa distrito ng militar ng Ayailonyo, ay kumilos ng labis na mayabang mula nang dumating sila, na hindi pinapansin ang mga tauhan mula sa distrito ng seguridad ng Edoland. Umaasa ang mga sundalo ng security district na may magwawakas sa kanilang pagmamataas. Magpakita ng awa. Sa sandaling ito, nakasimangot si Edward at sumigaw. Don't worry, Edward. I have a sense of measure. Hindi ko people-ayan ang maselang batang ito. Ahaha. Ngumisi at tumawa si Simeon. Tumawa si Ricardo, umiwas sa mga pag-atake ni Simeon habang mahinahong sinasabi, ako ang pinag-uusapan niya. Pumunta ka sa impyerno. Nang marinig ito, lalong nagalit si Simeon, na paulit-ulit na nagalit sa binatang ito. Hindi lamang siya ang kapitan ng Dragon Sword Brigade kundi ang dating kampyon ng martial arts competition sa Ayailonyo Military District. Sa kabila ng kanyang murang edad, hawak niya ang ranggo ng Deputy Commander. Bilang karagdagan, siya ang direktang tagapagmana ng pamilya Smith sa Ayailonyo. Karaniwan, sa distritong militar man ng Ayailonyo o sa mga lupon ng mga batang Panginoon at prinsesa ni Ayailonyo, lubos na pinupuri si Simeon. Kailan pa siya na provocative na hinamon ng ganito? Ngayon, kahit na binanggit ni Edward ang pagpapakita ng awa, nagpa siya si Simeon na bigyan ng malalim na aral si Ricardo. Swish! 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 Sumunod, naglunsad ng matinding pag-atake si Simeon kay Ricardo, bawat suntok at sipa ay sinasabayan ng matalim na tunog ng pagkabasag. Bilang kapitan ng Dragon Sword Brigade, walang alinlangan na sanay siya at malayo sa pagiging pushover. Gayunpaman, gaano man kabagsik at kabilas ang kanyang mga pag-atake, hindi magawa ni Simeon si Ricardo. Walang kapintasan ang mga galaw at reaksyon ni Ricardo, na nakaiwas sa lahat ng atake ni Simeon. Nag-away sila ng kalahating araw na hindi man lang naghipo. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang madismaya ang mga manunood. Ang boring nito. Akala ko ba nakakadodge lang itong top-notch expert? What's the point? Hindi man lang siya naglakas loob na labanan si kapitan ng direkta. Tatakas lang ba siya kapag may nakilala siyang kaaway? Bukod sa napakagandang babaeng miyembro ng team, ang ibang miyembro ng Dragon Sword Brigade ay nginisyan si Ricardo na may paghamak sa kanilang mga mata. Si Stephen at iba pang mga sundalo mula sa security zone ay nakasimangot din at lihim na nag-aalala kay Ricardo. Sa sandaling ito, pagkatapos na muling sumipa si Simeon ngunit sumablay muli dahil sa pag-iwas ni Ricardo, bakas sa mukha nito ang pagkadismaya at pagkadismaya. Ang duwag mo. Ikaw lang ba ang marunong umiwas? Are you man enough to face me head on?
Nagkibit balikat si Ricardo. Sigurado ka ba? Halika na. Umungol si Simeon habang umaalingaw-ngaw siya patungo sa kanya nang may mahusay na momentum gamit ang 8 extremities fist technique na tinatawag na stick to mountain na kilala sa kabangisan at malalapit na kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakanakamamatay na galaw sa mga diskarteng 8 extremities fist. Kasama dito ang pagtitipon ng lahat ng iyong lakas sa iyong katawan bago singilin ang iyong kalaban. Kung tamaan ng mahina, maaari itong magdulot ng pagsusuka o kung tamaan ito ng malakas maaari itong makabasag ng mga panloob na organo. Nobela. Ngunit sa pagkakataong ito, malamig na bumantong hininga si Ricardo bago nag-assume ng katulad na paninindigan habang umaarangkada rin siya gamit ang stick to mountain technique tulad ng ginawa ni Simeon kanina. Ricardo, mag-ingat ka. Naalarma na sigaw ni Orion. Ano ang iniisip ng lalaking ito? Bakit hindi siya umiiwas ngayon na mahalaga talaga? Sa lakas ni Kapitan sa likod niya, kahit isang sinaunang puno ay madudurog ng stick to mountain. He's trying to copy Captain's move. Like father like son I guess. Isang grupo ng mga miyembro ng Dragon Sword Brigade, na nakasaksi sa tugon ni Ricardo, ay hindi napigil ang magpakita ng isang nalulugod na ekspresyon. Nag-practice si Ricardo ng Dragon Soul Immortal Technique, at dahil wala siyang martial arts foundation noon, wala talaga siyang alam na techniques. Ang kanyang kasalukuyang paglipat ay isang imitasyon lamang ni Simeon. Kaya, ang postura at paggalaw ay talagang mukhang medyo alanganin, na nagbubunga ng pang-aalipusta at panunuya mula sa maraming mga nanunood. Hinahanap mo si kamatayan. Sa isang kisap mata, nakita ni Simeon ang kanyang sarili na malapit ng mabangga si Ricardo at agad na gumaan ang kanyang puwersa. Kahit na naiinis siya sa lalaki, gusto lang ni Simeon na turuan siya ng leksyon at hindi siya patayin. Boom! Sa susunod na sandali, dalawang figure ang nagbanggaan ng husto. Sinamahan ng isang mapurol na tunog, isang kamangha-manghang tanawin ang lumitaw. Direktang lumipad palabas ang figure ni Simeon. Ngunit ang clumsy na si Ricardo ay nakatayong matatag na parang bato. Natigilan ang lahat sa tanawing ito, lalo na ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade na tila nakakita ng marami. Paft! Pagkalapag ni Simeon sa kanyang mga paa, halos hindi na makatayo. Sa sumunod na segundo ay may naramdaman siyang matamis sa kanyang lalamunan at tumalsik ng dugo. Unhealthy red ang mukha niya habang nakatitig kay Ricardo na may takot at seryoso sa mga mata. Sa puntong ito, huminto sa paggalaw ni Ricardo at umiling kay Simeon. You're no match for me, confident niyang sabi. Maraming beses kitang kayang iwasan pero isang galaw lang ang kailangan ko para mapababa ka. Sa pagkarinig nito ay labis na nagalit si Simeon kaya hindi niya napigil ang magluwa muli ng mas maraming dugo. Galit din ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade sa kanilang nasaksihan. Natalo ang kapitan. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Nagngangalit ang mga ngipi ni Simeon sa loob, huwag kang masyadong maingay. Nagpigil ako kanina dahil ayaw kitang patayin. Oh, ganun din ako, mayabang na sagot ni Ricardo. Kung hindi, hindi lang dugo ang lumabas sa bibig mo. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Simeon ay nag-iba sa pagitan ng dilim at ningning. Sabik siyang sumulong, ngunit sa huli, pinigilan niya. Sa sandali ng pagkakabangga niya kay Ricardo kanina, para siyang bumagsak sa isang maliit na bundok, at tila babagsak ang kanyang mga buto. Atubili, kinailangang aminin ni Simeon na kung tungkol sa lakas, ang binatang ito ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. Sa kabila ng mahabang panahon na umatake, hindi man lang niya mahawak ng lelayan ng damit ng kanyang kalaban. Sa wakas, sa isang palabas-banggaan, walang mahirap-hirap siyang pinalipad. Kabanata 216 na dapat ko bang kausapin siya? Ano? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, naramdaman ang masamang tingin ng isa. Malamig na umungol si Simeon. Martial artist ka lang. Inaamin ko na baka mas malakas ka sa akin sa pisikal na lakas, pero kung buhay at kamatayan, ikaw ang mamamatay. Oh, ganoon ba? Ngumisi si Ricardo. Kinagat ni Simeon ang kanyang mga ngipin. Anak, sa totoong larangan ng digmaan,
ang pisikal na lakas ay gumaganap ng isang napakalimitadong papel. Ang pagsasanay sa militar ang susi sa tagumpay. Kahit na mayroon kang higit na kakayahan sa martial arts bilang isang tagalabas, maaari kong kunin ang iyong buhay mula sa 1 kilometro ang layo gamit ang aking sniper rifle. Ang iyong mga kamao at paa ay hindi mahawakan kahit isang buhok sa aking katawan at kahit na ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay sapat na mataas upang itugma ang mga modernong mabibigat na sandata tulad ng mga eroplano at tangke. Habang nagsasalita siya, sumang-ayon ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade. Tama. Walang ibig sabihin ng martial arts skills. Kung ito ay dumating sa buhay o kamatayan na mga sitwasyon, ang aming kapitan ay maaaring patayin siya kaagad. Nakakatanggap kami ng pagsasanay sa militar araw-araw. Iyon ang tunay na pamamaraan ng pagpatay. Katuwaan lang ang martial arts skills. Sa puntong ito ay ngumiti si Ricardo at tumango. Oo. Inaamin ko na pagdating sa life or death fights, you guys are better than me. You're soldiers who protect your country. I really admire that. Nang marinig ito, nagulat si Simeon. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Ricardo. Sa malamig na ungol, sinamantala niya ang pagkakataong umatras mula sa pagharap kay Ricardo. Pagtalikod niya, pinunasan niya ang dugo sa bibig niya bago hinarap si Edward. Edward, nandito na lahat. Pwede na ba tayong umalis? Oo, tumango si Edward bilang pagsang-ayon. Pagkalipas ng ilang minuto, sinamahan si Connor sa isang armored vehicle ng ilang sundalo bago muling nakita si Ricardo. Puno ng hinanakit ang mga mata nito sa paglalantad sa kanya bilang especially iya ni Sciola. Sa alas 9 ng umaga, opisyal na umalis ang escort force, na umalis sa Edoland. Ang desisyon na maglakbay sa pamamagitan ng lupa ay ginawa upang matiyak ang ganap na kaligtasan ng bilanggo sa panahon ng transportasyon sa Ayaylonyo. Ang paglalakbay sa himpapawid ay nagdulot ng napakaraming kawalan ng katiyakan, at anumang sakuna ay hindi na maibabalik. Ang layunin ay kunin ang lahat ng nalalaman ni Connor, at marahil ay mang-alap ng impormasyon tungkol sa iba pang mga spy ng Sciola sa loob ng Prayosya. Sa makatuwid, napakahalaga na walang nangyaring mali sa individual na ito. Ang puwersang nag-escort ay maliwanag na nahahati sa dalawang grupo. Ang Dragon Sword Brigade, na nagmumula sa Ayaylonyo, ay nagsilbing pangunahing escort, habang ang Edoland Security District ay mukhang mga kasamang tauhan. Sa sandaling ito, nakaupo si Ricardo sa isang sasakyang militar kasama sina Stephen at Blake. Ricardo, nagpakawala ka talaga sa ginawa mong pagsusuka ng dugo kanina. Haha, natatawang sabi ni Orion. Ang mga lalaking ito mula sa Dragon Sword Brigade ay napakayabang. Ano ba ang galing sa kanila? Pati captain nila nabugbog ni Ricardo. Paft. Pinuri din nina Stephen at Blake si Ricardo. Malinaw na ang tatlong batang sundalong ito ay hindi mahilig sa mga miyembro ng Dragon Sword Brigade. Napangiti si Ricardo. It's nothing special. Simeon wasn't even one of their strongest fighters. There's a woman member among them who is quite good-looking. Napansin mo ba? She has similar strength to Edward. Nang marinig ito, tumawa ng pilyo si Stephen at ang kanyang mga kaibigan. Paanong hindi natin siya mapapansin? Siguradong ang babaeng iyon ang pinakamagandang sundalong nakita ko. Sabi ni Stephen na may ngiti sa labi. Sina Blake at Orion ay may mga bituin din sa kanilang mga mata habang pinag-uusapan nila ang kanyang kagandahan. Ang iba pang mga sundalong panseguridad na nasa sasakyan ay nakiisa rin sa pakay sa kanya. Pagkatapos ng lahat sila ay mga lalaki na nakakulong sa kampo nang hindi nakakakita ng sinumang babae sa loob ng maraming buwan. Minsan kahit makakita ng baboy ay madarama nila na ito ay kaakit-akit pabayaan ang isang hindi kapani-paniwalang magandang babae tulad ng Fox mula sa Dragon Sword Brigade. Balita ko isa siyang panlabas na staff na espesyal na inimbitahan ng Dragon Sword Brigade tulad ni Mr. Willis, tuwang-tuwang sabi ng isang sundalo. Ang ganda niya talaga. Anong pangalan niya? Tanong ng isa pang kawal. Hindi ko alam kung ano ang totoong pangalan niya pero narinig ko na Fox ang tawag sa kanya ng mga miyembro ng Dragon Sword. It should be some kind of code name or something,
confident na sagot ng isa pang sundalo. Oo. At tila nagmula rin siya Luko or Quest dapat ay bahagi siya ng isang lihim na sekta o kung ano. Idinagdag pa ng isa pang excited. Sa pakikinig sa mga talakayang ito, lalo na nang mabalitaan na ang babae ay mula sa Luko or Quest, hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti ang kanyang mga tainga. Nagkaroon ng bagong curiosity sa puso ni Ricardo tungkol sa fox na ito mula sa Dragon Sword Brigade. Ang mga salitang, Luko or Quest, ay nagdala ng parehong sakit at isang bahagyang kislap ng pag-asa para kay Ricardo. Nawala ang kanyang mga magulang sa mundo ng mga tao noong siya ay 18 taong gulang, at ang Luko or Quest ang huling alam na lokasyon. Ngayon pa lang ay naalala na ni Ricardo ang hitsura at ngiti ng kanyang mga magulang. Ang kabaitan ng kanyang ina, ang mahigpit ngunit mapagmahal na tingin ng kanyang ama parang kahapon lang nangyari ang lahat. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na pangarap ni Ricardo ang matagpo ng kanyang pamilya na 3. Sa larawan, abala ang kanyang ina sa kusina na may suot na apron, nagluluto ng paborito niyang nilalang tadyang ng baboy. Umupo sa tabi niya ang kanyang ama na may seryosong mukha na nangangasiwa sa kanyang pag-aaral at takdang aralin. Sa tuwing madyay gising siya mula sa ganoong panaginip, nakikita ni Ricardo na nabasa na ng luha ang kanyang unan at hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang, lalo pang pinapahalagahan ni Ricardo ang pagmamahal sa pamilya at walang pag-iimbot na inialay ang sarili kay Nora. Sobrang layaw niya rin si Claudia pero nasaktan siya ng gusto sa babaeng iyon. Mom, Dad, buhay ka pa ba? Hindi lang nakabalik mula sa ilang sulok sa Luko or Quest. Tama, hintayin mo ako. Hahapin talaga kita. Tahimik na nag-isip si Ricardo sa kanyang puso. Noong gabing iyon, dumaan ang kanilang escort team sa hangganan ni Jada kasama ang Foria at pumasok sa isang malawak na bulubunduking lugar matapos suriin ang kalapit na lupain. Pinili nila ang isang bukas na lugar na may magandang visibility at malapit sa mga medyo tubig para sa pansamantalang pagmiping. Parehong abala ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade at mga sundalo mula sa security zone sa paggawa ng kani-kanilang mga gawaing may pamamaraan pagtatayo ng mga tolda, pagbabantay, paggawa ng apoy para sa pagluluto. Si Ricardo lamang ang tila walang ginagawa sa sandaling ito. Hindi maiwasan ng kanyang tingin ang tumingin kay Fox na abala rin sa paggawa ng mga tent. Nang siya ay yumuko, isang jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg ang natanggal sa kanyang kwelyo. Nobela. Nang makita ang jade pendant na ito, biglang nagbago ang mukha ni Ricardo. Ang mga mag-aaral ay lumiliit ng hindi sinasadya. Ricardo, sinusuri mo rin ba ang magandang babaeng iyon? Hey, gusto mo kausapin ko siya? Nang aasar na nilapitan ni Orion si Ricardo matapos makita kung saan ito tumingin bago ito tinanong sa kanya. Oo naman. Bahagyang ngumiti si Ricardo saka tumango habang kumpiyansa na naglakad papunta kay Fox habang si Orion naman ay napabuntong hininga, damn it. He really goes there. Kabanata 217 Saan nanggaling itong jade pendant? Kailangan mo ba ng tulong? Nakangiting tanong ni Ricardo habang papalapit kay Fox. Si Sierra Muñoz, na kilala rin bilang Fox, ay nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay lumingon kay Ricardo. Umiling siya ng walang ekspresyon at sinabing, no thanks. Bakas ang inis sa mga mata niya sa mahinang pagtatangka ni Ricardo na manligaw. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagtutol sa kanya. Anong pangalan mo? Balita ko taga Luko or Quest ka. Saang faction ka galing? Tila walang pakialam si Ricardo at nagpatuloy sa pagtatanong na may pagtataka sa mukha. Wala akong masabi, malamig na sagot ni Sierra na ikinakunot ng kanyang mga kilay. Sa sandaling iyon, naglakad si Simeon kasama ang ilang miyembro ng Dragon Sword Brigade. Lumapit siya kay Ricardo na may matigas na ekspresyon at matalim na tanong, anong ginagawa mo rito, Willis? Damn it! May sumusubok talagang patulan si Fox. Walang modo ang lalaking ito. Ang ibang mga miyembro ay tumingin kay Ricardo na may masamang mga mata na parabang nakatingin sila sa isang walang kabuluhang babero. Magkasama na tayong lahat. Ano bang masama sa pagpapalitan ng mga salita?
Narinig ko ang magandang babae na ito ay isang tagalabas din na tulad ko sa Dragon Sword Brigade. May pagkakapareho tayo, di ba? Nakangiting sabi ni Ricardo. How shameless can be. Sino sa tingin mo ang may something sa'yo? Sinasabi ko sa iyo, hindi ito lipunan kung saan katanggap-tanggap ang pananakit sa bawat magandang babae. Si Fox ay isa na sa atin sa Dragon Sword Brigade kaya bantayan mo ang iyong hakbang. Babala ng iba pang miyembro ng brigada. Habang nakatutok ang mga daliri nila sa kanya. Ricardo, hayaan mo na lang. Humakbang pasulong si Stephen kasama ang iba na sinusubukang pakalmayan siya bago pa mawalan ng kontrol. Hindi nila inaasahan na pupunta talaga siya dito para lang sa maliit na usapan. Hindi sila nakaimik. Sa sandaling ito, napakunot ang noo ni Sierra, sumulyap kay Ricardo, saka tumalikod at naglakad palayo, mabilis na tinungo ang kailaliman ng mga bundok. Tila ayaw niyang manatili dito at maging sentro ng alitan ng mga lalaking ito. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo ngunit agad ding sumunod. Si Simeon at ilang miyembro ng Dragon Sword Brigade ay mukhang namangha, at pagkatapos ay medyo naiinis ang kanilang mga ekspresyon. Si Stephen at ang iba pa ay pawis na pawis. Hindi lang ba sinisikap ni Ricardo na magsimula ng isang pag-uusap kundi marubdob din siyang hinahabol. Captain, sundan natin sila. Hindi ko akalain na si Edward ay makakahanap ng isang immoral na tao gaya ng kanilang tagalabas. Ang kapal ng balat niya. Ilang miyembro ang nanunuya. Si Simeon ay tumingin kay Ricardo na may panghahamak at inis, umiling-iling. No need, this kid won't win her over. Fox won't pay him any attention. Mula nang sumali sa Dragon Sword Brigade, may mga tao sa team na tumugis sa kanya. Kasama si Simeon, ang kapitan, na isa ring admirer ni Fox. Ngunit kahit sino man ito, hindi kailanman nagpakita ng interes o nagbigay pansin sa kanila si Fox. Kaya hindi naniniwala si Simeon na ang malamaya na paraan ng paghabol ni Ricardo ay mananalo sa pabor ni Fox. Ngayon lang nasabi ng masama ang tingin ni Fox. Kung hindi alam ng lalaking ito kung ano ang makakabuti sa kanya, baka maturuan pa siya ng leksyon ni Fox. Alam ni Simeon na si Fox ay mas malakas kaysa sa kanya bilang isang kapitan. Tumakbo ng malayo si Sierra at huminto sa isang lambak matapos huminga ng malalim. Naka-cross-legged siya at naghanda para sa pagsasanay sa paghinga. Noon pa man ay tradisyon na ng militar ng Prussia ang pag-recruit ng mga eksperto mula sa iba't ibang pamilya at sekta ng martial arts. Matapos kumpirmahin ang kanilang katapatan, ang ilan ay sumapi sa hukbo bilang tulong panlabas habang ang iba ay naging miyembro ng ilang lihim na espesyal na organisasyon. Pumasok si Sierra sa Dragon Sword Brigade sa ganitong paraan. Siya ay nagmula sa Kagayo School sa Luko Orc West na may sariling kakaibang paraan ng pagsasanay. Kahit na naglalakbay kasama ang hukbo, nagsasanay pa rin siya sa kanyang libreng oras. Ngayon sa bulubunduking lugar na ito na nararamdaman ang kayamanan ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, nakahanap siya ng isang lugar upang magnilay. Sa sandaling ito, bahagyang nakalaylay ang kanyang buhok na nagpapakita ng walang katulad na ethereal na ugali. Ang kanyang magandang profile ay sapat na katangi tangi upang gumawa ng isa na hihilo sa paghanga ngunit ang kanyang mga kilay ay muling nagsalubong sa susunod na segundo habang siya ay malamig na tumingin sa isang direksyon. Iniinis mo ba ako? Tumayo si Sierra at malamig na tinanong si Ricardo habang hinahabol siya. Itinuring niya si Ricardo bilang isang taong may hindi tamang intensyon sa kanya, isang walang kabuluhang tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang ekspresyon ang mukha ng lalaki, ang ngiti na sumabay sa dati niyang panliligaw sa kanya na ngayon ay wala na. Ang mabituan niyang mga mata, sa halip, ay nagningning ng nakakatakot na lamig, na nakatutok kay Sierra. Naglakad si Ricardo patungo kay Sierra at, walang sabi-sabi, inabot at hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Snap! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Sinampal ng malakas ni Sierra si Ricardo sa mukha niya. Tinakpan niya ang kanyang collarbone gamit ang kanyang mga kamay na nanlilisik ang galit kay Ricardo kahit na nagbubunyag ng layuning pumatay. Asshole! You bastard! How dare you take a hand on me? You're asking for death!
Sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha niya at galit niyang napagtantong wala na ang jade pendant sa leeg niya. Nasa kamay na ni Ricardo ang jade pendant. Sa lakas ng loob ni Sierra, nakakapagtaka na hindi niya ito napansin kanina at hinayaan niyang makawala ang lalaking ito ng ganoon kadali. Tinitigan ni Ricardo ang jade pendant na may hindi tiyak na ekspresyon sa mukha. Ang hugis ng pendant ay kapareho ng dragon-shaped jade pendant ng kanyang pamilya, mas maliit lang ang sukat. Lumitaw sa isipan ni Ricardo ang pamilyar na maamong mukha. Ito ang pinakamagandang mukha na nakita niya. Tell me, saan mo nakuha itong jade pendant? Sa wakas ay inalis ni Ricardo ang kanyang tingin sa pendant at tumingin kay Sierra na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Saglit na nag-alinlangan si Sierra. Hindi niya akalain na ang lalaking ito na kanina lang nanliligaw sa kanya ay biglang nagalit sa kanya dahil sa isang alahas. Hindi ba siya interesado sa kanya pagkatapos ng lahat? Jade pendant lang ba talaga ang target niya? Wala akong masabi. Malamig na sabi ni Sierra na halata sa boses niya ang galit at hinanakit. Magsalita ka o papatayin kita. Papatayin talaga kita. Napahawak si Ricardo sa mainit na jade na para bang nararamdaman pa rin niya ang init nito. Ngunit ngayon ay hindi na ito pag-aari ng kanyang ina bagkus ay pag-aari nitong kakaibang babaeng nauna sa kanya na pumuno sa kanya ng hindi maipaliwanag na galit. Ang jade pendant na ito ang tanda ng pagmamahal na ibinigay ng ama ni Ricardo sa kanyang ina. Pinahahalagahan ito ng kanyang ina na para bang ito sa kanyang buhay. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, naalala ni Ricardo ang suot na laging malapit sa kanyang puso, na hindi humiwalay dito. Bakit? Bakit napunta sa iba ang pendant ng kanyang ina? Nasaan ang kanyang ina? Nabalot ng takot si Ricardo nang maramdaman niya ang sarili na nilalamon ng galit at puot kay Sierra. Kabanata 218 Sirang Larawan. Nararamdaman ni Sierra ang pagbabago sa kilos ni Ricardo, at hindi maiwasang lumibot ang mukha nito. Ang lalaking kakalapit lang sa kanya na may mapang-asar na mukha ay tila nagbagong anyo mula sa isang mangmang na aso tungo sa isang mabangis na lobo. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit may sasabihin ako sa'yo? Kumunat ang noo ni Sierra at malamig na sumagot. Bam! Nang matapos siyang magsalita, tinadyakan ni Ricardo ang paa niya at naglakad patungo sa Sierra. Namutla ang mukha ni Sierra, ngunit mabilis niyang ginawang espada ang mga daliri at itinutok iyon sa dibdib ni Ricardo. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang lahat ng kapangyarihan ng Transmutation Force sa unang yugto nito, na umatake ng may hindi kapani-paniwalang bilis at bangis. Pati ang hangin sa paligid ay sumipol habang hinihiwa ito ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, nang harapin ang pag-atake ni Sierra, ipinakita ni Ricardo ang isang bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Basag! With one swift motion, sinampal niya ang atake ni Sierra bago hinawakan ang kanyang leeg gamit ang dalawang kamay at itinaas siya sa lupa. Saan nanggaling itong jade pendant? Hiningi niya. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang pakiramdam ng Ma'am Alamos ng kamatayan. Namula ng husto si Sierra sa sobrang lapit nitong nakakatakot na lalaking walang awa o paggalang sa kagandahan. Nahihirapan siyang huminga sa ilalim ng pagkakahawak nito habang nabigla sa lakas nito. Paano naging posible para sa isang tao sa unang yugto ng Transmutation Force na tulad niya na walang kapangyarihan laban sa kanya? It belonged to someone who passed away, she gasped out finally after some hesitation. Bahagyang nanginig si Ricardo nang marinig ang mga salitang ito. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Anong sabi mo? May pumanaw. Relic. Sa susunod na sandali, pinakawalan niya si Sierra at, na may pulang mga mata, ay nagtanong, magsalita ka. Magpatuloy sa pagsasalita. Kaninong relic ito? Nasaan ang taong iyon? Saglit na nag-alinlangan si Sierra, nakatingin kay Ricardo sa ganitong estado, at lihim na naghula sa kanyang puso. Iyon ay 8 taon na ang nakalilipas nang ako ay nakapasa pa lamang sa pagsusulit ng sekta at bumaba ng bundok para sa pagsasanay. Sa daan, nakatagpo ako ng isang naghihingalong mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ang jade pendant na ito ay pag-aari ng babaeng iyon. Sumunod, ikinwento ni Sierra ang mga pangyayari noong taong iyon.
Napakasama ng kalagayan ng mag-asawang nasa katanghaliang gulang, natatakpan ng mga pinsala, at may markang mga pattern ng lila sa kanilang buong katawan. Ibinalik ni Sierra ang dalawa sa sekta, umaasang mailigtas sila ng kanyang amo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, parehong namatay ang lalaki at ang babae, at namatay sila sa matinding paghihirap. Namatay sila ng kakilakilabot. Ang mga lilang marka sa kanilang mga katawan ay lumabas mula sa loob palabas, at ang ilang nakakatakot na mga surot ay gumapang pa mula sa kanila. Mahirap isipin kung gaano kasakit ang kanilang tiniis bago mamatay. Sinabi ng aking Panginoon na sila ay naging biktima ng isang sumpa. Mula sa ilang sinaunang martial arts na pamilya ang sumpang ito ay ginamit ng pamilyang iyon para parusahan ang mga taksil. Paliwanag ni Sierra. Sa sandaling ito, marahas na nanginginig si Ricardo sa buong katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinanong ang bawat salita, aling pamilya? Nabanggit ba ito ng iyong amo? Tumingin siya kay Sierra na may pulang mata at sinabing, ito ba ay isang pamilya na tinatawag na pamilya Willis mula noong sinaunang panahon? Nang marinig ito, umiling si Sierra at sinabing, hindi ako sigurado tungkol doon. Napakalihim ng aking Panginoon tungkol dito at hindi gaanong sinasabi. Nakalibing ba ang lalaki at babae sa sekta mo? Bahagyang nanginginig ang boses ni Ricardo habang sinasakal ang tanong. Hindi. Nagsagawa ng sky burial ang aking master para sa kanila. Umiling si Sierra at sinabing. Ang sky burial ay isang tradisyonal na paraan ng paglilibing sa Luko or quest. Matapos mamatay ang isang tao, ang katawan ay dinala sa isang itinalagang lokasyon upang kainin ng mga ibon at hayop. Nang marinig ang mga salitang ito, si Ricardo ay nabaliw at nagpakawala ng malakas na dagandong habang siya ay sumusugod patungo sa Sierra. Nobela. Hinawakan niya ang balikat ni Sierra at tinanong, Sky Burial. Bakit Sky Burial? Bakit may karapatan kang hawakan ang mga katawan nila? Sky Burial. Kung gayon, hindi ba tuluyang nawala ang labi ng kanyang mga magulang? Pinagmasdan ni Sierra si Ricardo, na tila nababaliw, at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso sa takot. Talagang nag-aalala siya na baka patayin siya ng lalaking ito sa sobrang galit. Ang paglilibing sa langit ay ang pinakamalaking paggalang sa namatay sa ating mga kaugalian. Ito ay kumakatawan sa immortalidad ng kaluluwa at reinkarnasyon. I'm sorry, maganda ang sinadya ng master ko. Napatitig si Ricardo kay Sierra. Parang walang hanggan bago siya tuluyang pinakawalan. Thud. Siya ay sumuray-suray, at ang kanyang katawan, na parang nawawala ng lahat ng suporta, ay bumagsak sa lupa. Patay na parents niya. Paano ito nangyari? Paano sila namatay? Sa napakaraming taon, kumikapit sa kislap ng pag-asa si Ricardo, kahit alam niyang malabo na ito. Ngunit ngayon, nang marinig ang balita mula sa Sierra, parang kumulog. Ang pag-asa na nagpapanatili sa kanya nitong mga taon ay biglang gumuho. At saka, ayon kay Sierra, sobrang tragic ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sumpa laban sa mga taksil sa pamilya. Sinaunang pamilya Willis. Ito ba ay ang sinaunang pamilya Willis muli? Si Nora ay isinumpa ng sinaunang sumpa ng pamilya Willis at haharapin ang isang nakamamatay na kapalaran sa edad na 7. Ang kanyang sariling mga magulang ay tila namatay din ng malubha sa mga kamay ng sinaunang pamilyang Willis. Sinaunang pamilya Willis. Parang umuungal ang kaluluwa ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula sa sandaling ito, at lumuhad siya ng roon na nagbuga ng hininga tulad ng isang nagdadalamhating hayop. Sa kanyang isip, ang imahe ng hitsura at pagtawa ng kanyang mga magulang ay tila malinaw na naroroon, ngunit biglang nabasag at nawala sa sandaling ito. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa hindi maipaliwanag na pag-alis at pagkawala ng kanyang mga magulang, hindi lamang pananabik at pag-aalala sa kanyang puso ang inikimkim ni Ricardo kundi pati na rin ang hinanakit sa kanila. Mga irresponsibleng magulang. Kahit sa paglipas ng mga taon, dahil sa ganitong uri ng reklamo, hindi na siya nakabalik sa kanyang bahay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga reklamong ito ay naging makapal na kalungkutan at panghihinayang. Hindi. Puff. Isang malungkot na alulong ang pinakawalan ni Ricardo.
Sa sumunod na segundo, walang katapusang kalungkutan na lang ang naramdaman niya na walang mapaglalabasan at mailalabas, parang sisabog na ito sa loob ng dibdib niya. Isang subo ng dugo ang nagwisik mula sa kanyang bibig. Sa panunood ng eksenang ito, puno ng pagdududa at kawalan ng katiyakan ang mukha ni Sierra. Pakiramdam niya ay anumang oras ay maaaring mawala sa katinoan ng nasa harapan niya. Are you okay? Sino sila sayo? Hindi siya pinansin ni Ricardo at tanging hinagpis at galit lamang ang hawak ni Ricardo, kinuyam ang kanyang mga kamao at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Ah! Bakit? Boom! 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 Sunod-sunod na hinampas ng mga kamao ni Ricardo ang lupa, na naglalabas ng frustration at lungkot. Ang lupa ay bumukas, na bumubuo ng isang malaking bunganga na parang sapilitang binasag. Sa lambak, hindi mabilang na mga ibon at hayop ang nagkalat, na parabang nararamdaman nila ang matinding pagpatay at puot na nagmumula sa Ricardo. Sinaunang pamilya Willis. Isang araw, ako, si Ricardo, ay darating para patayin ka. Hayaang mapahamak ang iyong buong angkan. Habang pinagmamasdan si Ricardo na nakaluhod doon, medyo namutla ang mukha ni Sierra. Nararamdaman na ang lalaking ito ay lubhang mapanganib sa sandaling ito, na parabang sisirain na niya ang lahat. Gayunpaman, sa parehong oras, tila medyo nakakabagbag damdamin. Anong uri ng suntok ang dapat na dinanas ng kanyang kaluluwa sa sobrang lungkot at galit na samuka siya ng dugo? Hindi malinaw kung gaano ito katagal, ngunit kalaunan ay nagawa ni Ricardo na gumapang mula sa lupa. Maingat niyang inilagay ang jade pendant sa kanyang leeg, pagkatapos ay tahimik na tumalikod at naglakad palayo. Ang buong tao ay naglalabas ng isang pakiramdam ng pagkalungkot, at nagbigay din ng isang nakakapangilabot na pakiramdam na nakikinig sa puso ng isa. Kabanata 219 na baliw ba siya? Salamat at sa iyong Panginoon sa pagsisikap na iligtas sila. I apologize for my behavior kanina. Malalim ang boses ni Ricardo habang hindi lumilingon sa lambak. Pinanood siya ni Sierra na umalis at nakahinga ng maluwag. Nagpapasalamat siya na hindi siya tuluyang nawala ng malay at pinatay siya kaagad. Nang makitang isinuot ni Ricardo ang jade pendant ay nagtaka si Sierra kung malapit ba sa kanya ang lalaki at babae, posibleng maging pamilya. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na tanungin siya sa sandaling ito, alam niyang hindi na niya ito gagawin pa. Hindi lahat ay naunawaan ang konseptong ito bagaman. Nang bumalik si Ricardo na may madilim na ekspresyon, ang mapanuksong tawa ang bumungad sa isa sa mga miyembro ng Dragon Sword Brigade. Oh look who's back. Why so upset? Medyo sinampal ka ba ng Fox Beauty natin? Hindi pinansin ni Ricardo ang mga panunuya na ito noon ngunit ngayon ay puno ng galit, hindi na niya napigilan ang kanyang marahas na ugali. Ang miyembro ng Dragon Sword na nagsalita ay natagpuan ang kanyang sarili na ikinulong ng mga pulang mata ni Ricardo na naglalabas ng aura ng takot. Ang susunod na alam niya ay lumilipad sa himpapawid matapos tamaan ng bukas na palad mula kay Ricardo. Bantayan mo ang bibig mo o sisiguraduhin kung mananatiling tikom ito magpakailanman. Ang iba pang miyembro ng Dragon Sword ay nagalit nang makitang sinalakay ang kanilang kasama at itinutok ang kanilang mga baril kay Ricardo bilang ganti habang si Simeon ay sumama sa pagbabanta. Ricardo, how dare you lay hands on my team member? Patay ka! Si Stephen at iba pang mga tauhan ng seguridad ay sumugod ng makarinig ng kaguluhan habang ang mga tensyon ay lubhang mapanganib sa pagitan ng magkabilang partido. Captain Smith, anong nangyayari? Anong problema? Nasa iisang team tayo. Galit na sigaw ni Simeon, umalis ka na dito. Naglakas loob itong si Willis na tamaan ang isa sa mga manlalaro ko. Kung hindi niya ako bibigyan ng paliwanag ngayon, babarilan ko siya. Wala akong pakialam kung sino ang nagdala sa kanya bilang isang tulong sa ibang bansa. Nakaharap sa madilim na baril na ito, si Ricardo ay nanatiling kalmado at nakolekta. Biglang kumislap ang kislap sa kanyang namumulan na mga mata. Gusto mo akong barilin? Kung mabubuhay ka sa sandaling ito, pag-uusapan natin ito mamaya. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, malamig na sumangot si Ricardo at biglang sumulpat sa malabong galaw. Labas! Siya ay sumigaw.
Nag-transform siya sa isang malabo na figure at sumugod patungo sa isang direksyon. Sa sandaling isigaw niya ang utos na iyon, nagsalita ang isa pang boses, nahanap na. Ha ha ha. I was hoping to see you guys fight amongst yourselves pero mukhang hindi mangyayari yun, said another voice with amusement. Tumpak talon-talon. Ang susunod na segundo ay nakakita ng mga figure na lumalabas mula sa lupa sa paligid ng kanilang campsite. Ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade na responsable sa pagbabantay sa kanilang perimeter ay inalagaan ng walang nakakapansin nang mawala sila kanina. Bukod sa mga ninja na lumabas mula sa mga underground tunnel na nakapalibot sa kanilang campsite, mayroon ding mga itim na nakasuot na mandirigma na umuusbong mula sa bawat direksyon. Hawak nila sa isang kamay ang mga espadang samurai habang may dalang mga kalasag na hindi tinatablan ng bala sa kabilang kamay. Kinubkob nila sila ng mahigpit bago umabant ng may napakagandang momentum na sinusubukang i-trap sila sa loob ng kanilang bilog. Saglit na napuno ng layuning pagpatay ang bawat pulgada ng espasyo sa kanilang paligid. May mga kaaway tayo. Maghanda para sa labanan. Bantayan mo si Connor. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Biglang nagbago ang mukha ni Simeon habang sumisigaw. Daga ay tat-tat. Dapat sabihin na ang kakayahan sa pakikipaglaban ng Dragon Sword Brigade ay talagang kakilakilabot. Agad silang nag-react sa kritikal na yugtong ito nang pumutok ang baril. Mabilis ding pumasok sa combat mode si Stephen at iba pang gwardya na nakatalaga sa mga checkpoint. Nang walang anumang karagdagang ado ang magkabilang panig ay inilunsad sa labanan. Samantala, si Ricardo ay nakasakay na sa ilang mga mandirigmang nakaitim na nakasuot sa unahan niya. Ang kanyang mga mata na naging pula na ngayon ay puno ng galit. At maging ang pinanibik. Thank you for showing up at this time, malakas na tumawa si Ricardo habang naglalabas ng napakalaking pagpatay na hangarin bago sinuntok ang isang ninja square sa kanyang mukha. Malamig na bamantong hininga ang kalaban, at akmang lalaslasan na niya ang kanyang kutsilyo, naramdaman niya ang isang nakakatakot na puwersa sa kanyang dibdib, at siya ay pinalipad. Ang dibdib ng ninja ay bumagsak sa kagulat-gulat, at maging ang likod ay nagpakita ng isang protrusion. Sinuntok ni Ricardo ang ninja. Baga. Nang makitang bumagsak ang kanilang kasama, bulalas ng isa pang ninja sa tabi nila at inihampas ang kutsilyo sa leeg ni Ricardo. Nobela. Tawa ng tawa si Ricardo na parang maliit na bundok pasulong. Dahil sa sobrang bilis nito, ang talim ng ninja ay dumampi lamang sa leeg ni Ricardo, hindi ito nagawang saktan kahit kaunti. Sa isang putok, pinalipad ang ninja. Si Ricardo ay umabant ng mag-isa, na humiwalay sa iba pa niyang mga kasama, at nagsimula ng isang siklab ng galit ng pagpatay. Puno ng kalungkutan at sama ng loob sa malungkot na balita ng kanyang mga magulang, nagkimkim siya ng matinding negatibong emosyon. Nang marinig ang balitang ito, halos hindi niya mapigil ang patayin si Sierra sa mismong lugar. Gayunpaman, nagawa niyang kontrolin ang sarili. Sa pagbabalik upang harapin ang mga provokasyon ng mga miyembro ng Dragon Sword Brigade, gusto niyang sampilan niya ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, nagpigil siya. Hindi pa siya nasisiraan ng bait, kilala niya ang mga taong ito at hindi niya kayang patayin. Sa sandaling ito, hindi lamang sila magkakasama, kundi mga sundalo rin na nagtanggol sa kanilang tinubuang bayan. Kahit na maaaring magkaroon ng kaunting alitan, sa huli ay hindi sila magkaaway. Gayunpaman, sa pagharap sa mga skiola ninja at samurai na umatake sa gabi, sa wakas ay hindi na niya kailangan pang pigilan ang sarili. Sa sandaling ito, ang katawan ni Ricardo ay napuno ng sumisikat na enerhiya, at isang malakas na tunay na enerhiya ang bumubuo ng isang protection na layer sa kanyang katawan. Siya ay tila walang bawal, parang isang mabangis na hayop na nabaliw, na nagwawasak sa direksyon na iyon. Ang mga ninja at samurai na nakasuot ng itim na nakatagpo niya ay agad na nasugatan o namatay sa kanyang pag-aalsa. Baliw. Pinagmamasdan ni Simeon at ng iba pa ang mga figurang nag-iisang sumusugod sa kalaban, na nagpapakita ng mga ekspresyon ng pagkamangha at pag-aalala. Gayunpaman, dahil sa kagyat na sitwasyon, walang maaaring pumunta kaagad upang suportahan siya. Baliw. Baka kailangan lang niyang magbulalas.
Pero medyo walang ingat talaga siya. Sa pangkatang labanan, ito ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Umiling si Sierra at nagkomento. Gayunpaman, anuman ang mga pangyayari, ang presyo sa direksyon kung saan nagrampa si Ricardo ay gumaan para sa lahat. Sa sandaling ito, ang foreign aid na ito ay nag-iisang pinigilan ang lahat ng mga kaaway sa direksyong iyon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano siya katagal makakatagal. Kabanata 220 ang nakakatakot na kapangyarihan ng makalangit na parusa. Ang mga resulta ng pananaliksik mula sa Edoland Biotechnology Research Institute ay talagang groundbreaking. Kasunod ng mga insidente kina Sagi Fujino at Misaki Kojira, isang malaking grupo ng mga eksperto sa skiola ang muling lumitaw sa panahon ng escort mission, na sinubukang tambangan ang convoy. Isang matinding labanan ang sumiklab sa bulubunduking lupain. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga putok, sigawan, at hiyawan. Ang Dragon Sword Brigade at mga sundalo mula sa security zone ay nakipag-away sa buhay at kamatayan laban sa mga dayuhang kaaway na ito. Samantala, sa kanyang sariling landas, lumitaw si Ricardo na parang walang kapantay na halimaw na matagal nang nagkukubli. Sabik na siyang magpakawala ng dugo. Matapos ibagsak ang ilang mga ninja ng mag-isa, sumakay siya sa isang grupo ng mga mandirigmang skiola na may hawak na mga espada at kalasag. Baga, patayin siya. Tagin mo siya. Ang mga skiola samurai na ito ay natigilan nang makita nilang isang tao lang ang umaakyat patungo sa kanila. Sa susunod na sandali, lahat sila ay nagsiwalat ng isang malupit na ekspresyon, bawat isa ay puno ng isang pumatay na layunin. Sa sandaling iyon, mahigit 10 blades ang naghiwa-hiwalay sa kalawakan na may dalang nakamamatay na talas patungo sa Ricardo. Kung ito ay isang ordinaryong tao na nahaharap sa gayong pag-atake, sila ay agad na naputol. Gayunpaman, si Ricardo ay hindi nagpakita ng takot sa kanyang mukha sa kabila ng napakaraming pag-atake. Nagdala siya ng walang hanggan na momentum habang hinarap niya ang mga talim na iyon ng walang kamay. Khlang! 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 Sa sunod-sunod na kalabog na tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid niya, lahat ng mga kutsilyong pangdigma na iyon ay isa-isang nabasag sa ilalim ng kanyang mga kamay. Mamatay! Si Ricardo ay sumuntok na parang isang masamang dragon na umuusbong mula sa kalaliman nitong pugad. Nahaharap sa ganitong uri ng momentum na dumarating sa kanila ng direkta, maraming mga mandirigma ng skiola ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso sa takot sa sandaling iyon bago mabilis na ginamit ang kanilang mga kalasag upang harangin ito ng galit na galit. Boom! Sa isang malakas na putok na sumasabay dito, maging ang mga bulletproof na alloy na battle shield na ito ay nabasag sa mga piraso ng suntok ni Ricardo. Ang mga fragment ay nagdala ng malakas na natitirang enerhiya na sumasabog sa lahat ng direksyon. Puff puff puff! Ang suntok ni Ricardo ay nagdulot ng ilang mga mandirigma ng skiola na lumipad habang ang mga nakaitim na figure ay nahulog sa lahat ng dako dahil sa mga sirang shield debris na lumilipad sa paligid. Patayin mo siya sa lahat ng mayroon ka. Patayin siya. Nang makita ang sitwasyong ito sa harap ng kanyang mga mata, ang kapitan na namumuno sa pangkat ng mga mandirigma na ito ay hindi napigil ang sumigaw ng hysterically habang pinapanood ang maraming nakaitim na manlalaban na nagtatagpo patungo sa direksyon ni Ricardo sa halip na tumungo sa kanilang orihinal na target na campsite. Tapos na tayo. Pinapapatay muna nila si Ricardo. Kailangan ba nating pumunta doon at tumulong? Kasama si Fox, ilang miyembro ng Dragon Sword Brigade ang nataranta at hindi sigurado matapos matuklasan ang sitwasyong ito, at nagmadali silang pumunta kay Simeon para sa konsultasyon. Kinagat ni Simeon ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi natin maaaring pahabain ang linya ng labanan ng masyadong malayo dahil lamang sa isang tao. Paliitin ang bilog ng labanan at tiyakin ang kaligtasan ng bilanggo. Habang pinagmamasdan niya ang mga maitim na mandirigma na sumusugod sa Ricardo, hindi napigilan ni Simeon na ipikit ang kanyang mga mata at bakas sa mukha niya ang awa. Nobela. Ricardo, I'm sorry. Kung may dapat sisihin, dahil lang sa masyado kang nadala. Hindi niya pinigilan ang mga sundalo na iligtas si Ricardo dahil sa anumang sama ng loob sa kanya. Hindi, talaga, hindi niya magagawa iyon.
Nahaharap sa biglaang pag-atake ng mga kaaway ng Skiola, ang pangkalahatang sitwasyon ay lubhang kritikal. Sa sandaling mawalan sila ng paa dahil sa nakaraang pagsadyap kay Ricardo, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Dahil sa kaguluhan doon, kasama na si Stephen at iba pang mga sundalo sa security zone, maraming tao ang hindi maiwasang tumingin sa direksyon na iyon. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka, pagdududa at panaghoy. Pakiramdam ko sa susunod na sandali ay maliliguan ng dugo si Ricardo, hinihiwan ng magulong talim. Gayunpaman, tulad ng ideyang ito ay kalalabas lamang, ang sumunod na eksenang lumitaw ay nagpalaki sa kanilang lahat sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Boom! Sa isang malakas na dagandong, naramdaman ng lahat na parang yumanig ang lupa ng ilang saglit. Nakita nila yung mga warriors na nakaitim na nagdadabog patungo sa Ricardo ay biglang lumundag sa ere. Bumukas ang mga katawan sa hangin. Isang ambon ng dugo ang tumagos sa hangin, at ang mga paa at braso ay lumipad sa lahat ng direksyon. Sa paligid ng Ricardo bilang sentro, ang lupa ay bamukan na parang sapot ng gagamba. Inihayag muli ng Pulse of the Earth ang nakakatakot na kapangyarihan nito. Hindi tulad ng nakaraang pakikipagtagpo sa mga bihasang miyembro ng pamilya Lowe, sa pagkakataong ito ay hindi na nagpapigil si Ricardo, na pinakawala ng buong puwersa ng makapangyarihang kakayahan na ito. Sa sipa na ito, inani ni Ricardo ang buhay ng mahigit 100 mandirigma na nakasuot ng itim. Sa isang iglap, ang lupa kung saan nakatayo si Ricardo ay nalinis ng mga kaaway. Para siyang tigre na pumapasok sa kawan ng mga tupa, pinupunit ang isang puwang. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa mga kaaway at mga kaalyado sa pagkamangha. Sa susunod na sandali, ang moral ng kanyang panig ay tumaas. Pakiramdam ng lahat ng mandirigma ay kumukulo ang dugo nila na parabang nag-apoy sa loob nila ang aksyon ni Ricardo. Dagat-tat-tat. Ang lakas ng putok mula sa kanyang tagiliran ay tila biglang tumindi ng ilang beses. Ang mga sundalong iyon na nilapitan na ng kalaban, umuungal at lumipat sa Benita, na nakikibahagi sa mabangis na pakikipaglaban sa mga Skiola ninja at samurais na ito. Sa walang hangganang galit at hangarin na pumatay, inilabas niya ang mga epektong emosyon na pumupuno sa kanyang puso nang malaman niya ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, hindi na siya nakakapinsala sa kabataan o isang maamo at mabait na ama. Siya ay isang mabangis na dragon, na nagpapasigla ng isang madugong bagyo. Ito ay hindi isang labanan kundi isang panig na nagpapatay. Maging ang mga mandirigmang nakasuot ng itim mula sa ibang direksyon ay sumugod upang suportahan ang kanilang mga kasama at sumama sa pagkubkob laban sa nakakatakot na Pryosha powerhouse na ito. Si Ricardo ay hindi nakatanggap ng anumang suporta mula sa kanyang sariling mga tao. Sa halip, pinigilan niya ang mga puwersa ng kaaway na namumula sa ibang direksyon. Gayunpaman, sa sandaling ito nang walang kabuluhang pinapatay ni Ricardo ang lahat ng nakikita, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang susunod na segundo, na may pulang-pula na mga mata na nakatingin sa labas ng nakapaligid na bilog. Umalis ka dito. Sa isang dagandong, pinatumba ni Ricardo ang ilang mga kalaban sa daan habang nagmadaling lumabas sa paligid. Huwag mo siyang habulin. Gusto siyang habulin ng kanilang mandirigma na nakaitim na nakasuot ngunit pinigilan ng kanilang kapitan. Ang layunin nila ay makuha si Connor sa halip na harapin ang nakakatakot na master na ito. Si Simeon at iba pang miyembro ng Dragon Sword Brigade pati na ang mga sundalo sa security zone ay nagbago ang lahat ng mukha nang makita ang nangyari. Sa sandaling umalis si Ricardo na mag-isa, naramdaman ng lahat ang pagtaas ng presyo. Damn it! Nagmadali ba siyang lumabas dahil gusto niyang tumakas? Bumaba ang ekspresyon ni Simeon bago nagmura sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit. Itong deserter. Duwag. I knew why he acted so crazy by killing everyone alone. It turned out that he just want to break through himself. Pa. Wimp. Galit na nagmura ang mga miyembro ng Dragon Sword habang nakikipaglaban sa mga kalaban. Si Stephen at iba pang mga kawal na kinauukulan ay nagpakita rin ng pagkadismaya sa kanilang mga mukha nang makita nila si Ricardo na nagmamadaling palabas ng encirclement circle.
Naisip nila na alam niya ang naglalayong tumakas mag-isa. Boom! Gayunpaman, maya-maya lang ay dumating ang isang dumadagandong na tunog tulad ng mga muffled thunderclap na biglang lumitaw kasama ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na maaaring dulot lamang ng mga labanan sa pagitan ng mga malalakas na kalaban. Hindi siya tumakas. Pumunta siya doon para tulungan lang tayong pigilan ang mas malalawak na kaaway. Bakas sa mga mata ni Sierra ang matinding pagbabago-bago.